Praise God. Sige po, isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Amen. Shall we just welcome His presence in this place? Hallelujah. Praise the Lord. It's been isang linggo na ho ako dito. 1 week na po ako, and I really thank God for His grace, for His faithfulness upon my life. And it's good to see you once more. Amen. Kaya ako po ay pang-apat ko na to na gawain dito sa Perth. Last Sunday, last prayer meeting, connect, at pang-apat po ngayon. So far, so good ang aking memory. Naaalala po yung mga ibang pangalan. Amen. Si Nanay Ebeng, na-meet ko. Yun. Sabi ko, sino kaya si Nanay Ebeng? Na-meet ko kaya siya last Sunday. Kasi nagbabatian dun sa inyong group chat ng happy birthday. Ayan. So, Nay, happy birthday. Brother Lloyd, happy birthday. Ayan. So, it's winter time, at malamig po sa inyong lugar. At praise the Lord, may heater po sa bahay nila Sister Emma, at nako-comfort po ako sa gabi. At malamig ang panahon. Do you enjoy the weather? O gusto niyo yung medyo hindi naman ganito kalamig? Okay lang, no po. Sana po sa Pilipinas, yung hindi naman ganito kalamig, kahit konting lamig maranasan ng sa Pilipinas. Ano po? And para uminit, di ba, kailangan ng kailangan ng heater, di ba? Kailangan ng warmer. Hindi na natin kailangan ng aircon, hindi na natin kailangan ng electric fan. No po? Kung may lang, sa bahay po ba may mga chimney kayo sa bahay? Wala? Saan ba yung may chimney? Sa mga old houses, no? Meron tayong something that could warm us up, di ba? So, kailangan natin ng jacket, no? And, alam niyo po, sana po tayong mga Kristiyano, hindi tayo sumasabay sa lamig. Hello? Amen? Alam niyo po, mahilig po ako magpa-amen. Pasensya na ho kayo, Pag nagsabi ako ng amen, mas malakas na amen yung gusto kong marinig. Amen! Amen! Mahina, nilalamig ang mga amen. Amen po ba? Amen! Amen! Sana po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo sumasabay sa lamig ng panahon. Na sana po tayo po ay nananatiling mainit, naglalagablab. Hawakan nyo nga yung mga kapatid niyo, mainit po. Mainit ba? Mainit ba ang kanyang pananampalataya? No po? Do we feel that spiritual coldness, no po, sa ating pong buhay? Kamustahin po natin ang mga apoy sa ating mga puso. Naglalagablab pa ba sa Panginoon? Amen! Hello? Ayan, umuulan, lumalamig lalo. Huwag tayo sumabay sa lamig, ano po? Kamusta na po ba ang apoy ng mga taga-JRM Perth? Ilang degrees? 40, 50 degrees? Ano happens dito? Yan. O, naglalagab-lag ba? O, andap-andap na parang kanina? Hello? Ayan. Are we boiling hot? No? Or are we lukewarm? Naging maligam-gam na tayo. Amen. Shall we open our Bible in Romans chapter 12, verse 11? Amen. Ang title ko po, Wanted, a Burning Heart. Gusto niyo po bang umuwi na nag-aapoy ang mga puso natin? Who wants yes? I want the fire of the Lord. Amen. Amen. Mabay po tayo sa sa inay. Sabi po dyan, Romans 12:11. Next slide po. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yung fervor po dyan, o yung sa ibang translation po, fervent. In Greek po, ito ay zeo, means to be hot. No? So sabi doon, to be hot. It is the responsibility of
God to maintain that hotness. No po, yung mainit, naglalagablab na apoy sa ating po mga puso. Responsibilidad po natin to stay hot. Sabihin nyo nga sa inyo mga katabi, do you want to stay hot? Parang hindi kayo Do you want your heart to burn? Amen. Sabi doon, minsan sa panahon po natin ngayon, karamihan din po sa mga Kristiyano, nanlalamig, po. Kasi sabi nga, we are in the last days. Tayo ay nasa huling panahon na kung saan ang Diyos po ay malapit nang bumalik. Naniniwala po ba kayo na malapit nang dumating ang Panginoon? Amen. At dahil malapit nang dumating ang Lord, sabi doon, there will be an increase in wickedness. Sabi doon, Matthew 24:12, because of the increase in wickedness, the love of most will grow cold. Kasama po yan sa mga signs po sa huling panahon na makikita natin, kilala natin yung Christian na yun, pero bakit nanlalamig? Hindi na umaattend, nag-backslide na, bumalik na sa dati, at marami pa po kayong makikitang ganun. Why? Because of the increase in wickedness in the last days. Maging mga lukewarm. Marami po tayong nakikita in the last days, mga lukewarm. At sabi nga po sa Revelations 3:15, isinusuka pala ng Panginoon ang mga lukewarm. Ano po ba ang lukewarm sa Tagalog? Maligamgam o malahininga? Tama po ba sa Tagalog? Sabi po dyan, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot or cold, ano sabi dyan? Basahin nga natin ng malakas. I am, mas malakas pa doon. Ano po yan sa Tagalog? Isusuka, no? The Lord is speaking on the Christians. Ang Lord ay nagsasalita sa mga Christians, sa kanyang mga anak. At sabi niya, dahil kayo ay maligamgam, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, kayo ay aking isusuka. Ayaw ng Diyos ang lukewarm Christians. Ano po ba yung signs na ang isang tao ay lumalamig na sa Panginoon? Minsan po ba tayo nakakaranas ng panlalamig sa Panginoon? Hello? Minsan, dumarating po tayo sa punto ng buhay po natin na somehow parang nakakaramdam ka, ano ba to? Parang nanlalamig ako. No, parang ganito, ganyan. So may mga signs po o yung tinatawag nating spiritual dryness. Mali po yung spelling ko. May S po yan sa uli. Dryness, no po? Ano sabi dyan? No appetite for the Word of God and prayer. Minsan po ba parang nakakaranas kayo na yung mga Bible natin, display na lang sa bahay. Hello? Amen? Linggo, bit-bit mo ang Bible, lalagay mo sa iyong kotse, makikita mo na lang yung Bible mo next Sunday ulit. Hello? Tahimik. Amen? No, amen. So, sabi dyan, nakakaramdam ka daw ng dryness, no? Yung isang sign nito, wala kang gana. Hindi sa pagkain. Wala kang gana na magbasa, wala kang gana na manalangin. Or, going to church is an obligation. Minsan, dahil kailangan mo na lang, dahil may commitment ka, kailangan gampanan mo yung ganitong responsibilidad. So, ang nangyayari, pupunta ka na lang sa church dahil obligasyon na lang siya. It's just a routine. Or, nakakaranas din po ba tayo na wala na po tayong joy sa puso natin, na wala na po yung first love, na dati excited ka, dati masyado kang in love sa Panginoon, pero ngayon parang nawawala na. Malungkot ka lagi, yung mukha mo parang laging nilamukot na pasas, no, parang bigat na bigat ka sa mundo mo, no po? Or, your relationship with God has lost its freshness. Feeling that God is distant, no? Parang feeling natin na, next slide po, na wala nang, parang ang Diyos ay napakalayo sa atin, or you have lost drive to share the gospel. Parang nagiging complacent na tayo,
yung spirit of apathy or laziness, pumasok na po sa atin na wala na tayong burden na umabot sa mga kaluluwa. Or maybe, isang sign is yung pagiging critical or pagiging judgmental. Lahat na lang ng puna, ginawa mo, lahat na lang ng dumi sa mukha ng kapatid mo, pinuna mo na, wala ka na nakitang maganda. So, that's also one of the signs na tayo po ay nagiging dry na spiritually. Or, sabi doon, we are no longer motivated by passion. Serving God is just a duty or a commitment that needs to comply. So, parang yan na po yung mga signal. No? Tayo po ba, minsan nakakaramdam yan? Alam niyo po, we are still in the world, no po? We are influenced by our surroundings. We are affected sa mga nangyayari sa paligid, sa mga problema, sa mga pagsubok. And sometimes, whether we like it or not, aminin man natin o hindi, tayo po minsan nakakaramdam din ito. Amen? Walang exempted. Pero, paano ba natin ito maibabalik sa dati? Sabi nga ng Panginoon, it is our responsibility to remain hot, to remain that fervor, to remain that fervency in the Spirit na kung saan tayong mga anak ng Diyos ay hindi mananatiling lukewarm. Gusto po ba natin na pagdating ng Lord, parang hindi tayo makakapunta doon dahil kumbaga naiwanan ka dahil nag-backslide ka na, bumalik ka na sa dati, ikaw na nakasumpong ng pag-ibig ng Lord, mainit na mainit ka dati, tapos naging lukewarm ka hanggang nanlamig ka ng lamig, nakalimot ka sa Panginoon. Hello? Alam niyo po, in the last days, marami pong Kristiyano maiiwan. Ano po? At napakasakit isipin, ano po, na lahat na, nag-rapture na, tapos naiwan. So, ibig sabihin, ikaw na magpapastor ng church na naiwan. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag naiwan ka, may church, ikaw na magpapastor na naiwan ka. Pero, alam niyo po, it's really dreadful sa mga panahon na yun sapagkat wala na ang Holy Spirit. Wala na ang biyaya ng Lord. At doon talaga ay mararanasan natin yung tribulation. Amen. Gusto po ba natin maiwan? Ayaw, di ba? Kaya gusto natin pagdating ng Panginoon, lahat tayo, sabay-sabay, no one will be left behind. Amen? Amen. Walang maiiwan ni isa. Lahat tayo sasama sa Panginoon. Minsan po, nung hindi pa po born again yung nanay ko, sabi niya, anak, sabi niya, kasi hindi pa po siya tumatanggap sa Lord. Alam niya na po yung rapture, alam na niya na darating ang Lord. Pwede ba na kapag kinuha ka ng Lord dun sa rapture, sasabit na lang ako sa paa mo? Sabi ko, hindi po pwede yun. Hindi pwedeng sumabit, no? Hindi pwedeng, kasi in just a twinkling of an eye, and everything will happen. And amen. Sabi dun, yung kurap lang ng mata mo, wala na yung katabi mo. Kinuha na ng Panginoon. And I pray na tayo pong lahat, makikita-kita po dun sa langit, no po? Kahit ako, it's my prayer, Lord, I want to be there. Ayokong maiwan. Sabay-sabay tayo na magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan na natin ang Lord. Amen. How to stay on fire? Sino po dito gusto maging on fire sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. How to stay on fire for the Lord? Number 1. Recommit to seek God daily. Kung may problema, may solusyon. At ang solusyon, sabi doon, let's recommit to seek God daily. Go back to the Word. Go back to the Word. Kapatid, may mga pagkakataon parang wala na yung gana natin na magbasa ng salita ng Diyos. Aminin po natin na minsan may mga pagkakataon na we lose appetite reading the Word of God. Para bang ano ba yan? Genesis, Exodus, wala akong naiintindihan. Parang it's not relevant to me. It's not relevant to my personal life. It's not relevant to my work. It's not relevant to my family. Tinatamad ka. Minsan ganyan po yung bulong ng Diablo. Kung hindi mo naman naiintindihan ang Word of God, huwag ka nalang magbasa. Minsan po may bulong ang Diablo na, o kaya mamaya ka na lang kasi ano pa, pagod pa yung utak mo, hindi mo pa naiintindihan. Pero alam nyo kapatid,
Kahit po minsan wala tayong naiintindihan sa binabasa natin, just keep on keeping on. Amen? Just keep on reading the Word of God. Just keep on digging. Just keep on meditating the Word of God because it's the Word of God. It's the Word of God that can revive our soul. Amen? Sabi doon, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Ang makapagre-revive lang po ng ating mga nalalamig na puso ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. It's the Word of God that can keep our hearts burning. Amen. Minsan hindi natin maintindihan. Yes, we can start in the flesh. Natural po yun kasi hindi naman po sa malimit na pag-upo mo sa iyong closet, sa iyong prayer cell, sa iyong kwarto, magko-quiet time ka, i-intune ka na agad. Minsan nagpapainit ka pa di ba? Minsan magbabasa ka, magpupuri ka, mananalangin ka, o ano nililid ng Lord sa iyo. Sometimes, you have to start in the flesh. Minsan, you have to accept the fact that sometimes you have to start in the flesh. What do I mean? Ibig sabihin nun talaga, minsan wala kang gana, minsan di mo maintindihan, but keep on keeping on. Keep on striving. Amen. And later on, you will find yourself prevailing in the Spirit. Do you believe that? Minsan, magpupo tayong madala dun po sa bulong ng kaaway. Kasi pagod ka. Kasi wala pa sa mood yung utak mo na mag-grasp ng Word of God. Kaya sabihin ng Diablo sa'yo, mamaya na yan. Gawin mo muna ibang bagay. Pero hindi. Kailangan, you must resolve yourself. You must be intentional. Lord, I want to dig more sa iyong salita. I want to meditate. Alam niyo po, yung baka, ilang beses niyang inunguya yung damo, yung halaman. Iluluwa niya, tapos kakainin niya ulit. Iluluwa niya, ilang beses yun. Ganun pong ibig sabihin ng meditation. Meditating the Word of God, digging deeper, hanggang sa nauunawaan mo. It doesn't matter kung mabagal tayo na magbasa. It doesn't matter kung hindi mo pa nababasa ang buong Bible ng ganong kabilis. Nabasa mo nga ng ganong kabilis, wala naman nabago sa puso mo. Hello? Di po ba? Mas maganda na kahit mabagal, ilang verses lang yan, pero alam mo, nagsisink in. Nagsisink in po sa ating pong mga puso hanggang magbigay ito, mag-spark ito ng apoy sa ating pong mga puso. Hello? Are you still there? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Leviticus chapter 6 verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Sabi doon, it is God who provides the fire. Alam niyo po, nung na-born again po tayo, andyan na po, binigay na po ng Diyos ang apoy. Kaya lang tayo po na nakatanggap ng apoy, responsibilidad po natin na ito'y paglagablabin. Responsibilidad po natin na it is our duty to remain, to keep it burning. Ano po? Alam niyo po, nung panahon po na yan, si Aaron po at ang kanyang mga anak ay mga saserdote. They serve inside the temple and they have this duty na kailangan yung burnt offering inside the temple, panatiliin nila na ito ay nag-aapoy araw at gabi. So, papasok po sila dyan every day. Sabi dyan, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Kailangan hindi ito mamamatay. Katulad din po yan sa atin. Tayo po, we are the high priest. Tayo na po yung mga spiritual priest ng Panginoon. Binigyan na tayo ng apoy sa altar ng ating mga puso. At bilang mga saserdote, bilang mga priest ng Panginoon, it is our duty to keep that fire burning in our hearts day and night. Amen po ba? Amen. Malakas na amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ko po, wag po tayong sumabay sa lamig. Ano po, dapat let's resolve na talagang tayo po'y maging mainit sa Panginoon. So, sabi doon, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Dig into the scripture once again until the Lord speaks in our hearts. Do you believe that God still speaks? Amen. Naniniwala po ba kayo na nagsasalita ang Diyos? Amen. 100% po. Ang Diyos po hindi nagsalita lang noong Old Testament times, but even now, the Lord is speaking
inside our hearts. The Holy Spirit is helping us to understand what the Word of God is saying to us. Alam niyo po, nung resurrection ng Panginoon, naglalakad itong mga disipulo. Nalulungkot sila kasi wala na yung katawan ng Panginoon sa loob ng puntod. And then they were walking at the road going to Emmaus. No po, nagkukwentuhan sila. They were so sad, mourning in their hearts. And then suddenly a man came. Anong nangyayari? At sabi, hindi mo ba nabalitaan ganito, ganyan, si Jesus nawala? Ganun ba? Tapos si Jesus po, hindi nila nakilala ang Panginoon at that time. Ang Panginoon nagkwento sa kanila. At nung naanyayahan po nila ang Panginoon na makisalo sa kanila in their breaking of the bread, no po, tapos bigla na lang nawala ang Panginoon, na-recognize nila na si Jesus yun. Kasi sabi po ng mga disipulo, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Dahil si Jesus po ang nagsalita sa kanila, si Jesus po ang nangusap sa kanila, sabi niya, kaya pala habang nagsasalita siya, yung puso natin naglalagablab. Our hearts are burning. Kaya pala dahil si Jesus pala yung nagsasalita. Alam niyo po, as we read the Word of God, go back to the Word. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin nararamdaman sa sarili natin na bumabalik yung apoy sa puso natin. Let's get deeper. Let's dig deeper in the Word of God. Hanggang ang puso po natin makarinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siya makapagbibigay ng alab sa ating po mga puso. Amen! Hello, are you still there? It is the Word of God alone that will set our hearts ablaze. Sabi doon, yung kapag kayo po ay nagsisiga, katulad niyan. Sabi doon, fire don't last long if you don't regularly pile wood on the flames. Diba, nakaranas na po kayo, diba, sa atin, sa Pilipinas, nakaranas na kayo ng nagsisiga, di po ba? Para manatili po yung apoy, di po ba nagiging na lang yun, ash, di ba? Yung nasunog o yung coal. Kailangan dagdagan mo pa ng kahoy para manatili yung apoy. Na-imagine niyo po? Dagdagan mo ng kahoy para ma-maintain yung apoy. No po? And sabi doon, we should guard our quiet time with God as if your life depended on it. As if you cannot survive without your regular communion with God. No po? Sa mga lukewarm Christians, okay na po sa kanila yung walang quiet time sa isang araw. Pero sa isang Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon, hindi yan kontento na matutulog na hindi siya nakapag-quiet time sa Panginoon. Hello, are you still there? Amen! Sabi doon, let's settle for something that is best. Let's settle for something that is best. Na tayo po ay may panahon, na tayo po'y dumudulog sa ating Panginoon. Sabi nga, if you want to be physically strong, kailangan mong kumain, di ba? Subukan niyo pong kumain ng isa o dalawang meal sa isang araw. What would happen to you? Ano mangyayari sa inyo? Wala po kayong mga bibig. Ano ba mangyayari sa inyo? Kumakain po ba kayo? Nag-breakfast na po ba kayo? Manghihina, di ba? Para na lang po pag-fasting na po. So tayo po, to be physically strong, food is not an option. It's a must that you must eat. Di po ba? Tama po ba ako? Mga doktor, mga nurse. Amen. If we desire to be spiritually strong, sabi doon, then spiritual food is not an option. It is a must. Who wants here to be spiritually strong? Sino po dito gustong maging mainit sa Panginoon? Spiritually strong. Reviving. Kumbaga, mga revive. Sabi doon, if daily food is not an option, then so with spiritual food. Quiet time is not an option.
Sa mga naririto po na gusto po natin uminit sa Panginoon, maglagab-lab ang apoy sa ating puso, then ang quiet time, hindi siya option. It's a must every day that you must spend time with the Lord. Pastora, ano ba yan? Sapilitan. Sapilitan naman yan. Kapatid, ikaw ba kapag mahal mong isang tao, nagbibigay ka ba ng panahon sa mahal mo? Di ba? How do we say and sing to the Lord, Lord, we love you. And then, pag sinabi ng Lord, sige anak, prove me that you love me. Lord, sorry, wala akong time. Busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy in everything. And then you say, you love me. Hindi po ba? When we really love the Lord, quiet time is not an obligation, but it is the precious time that we enjoy for the one we love. Amen. When we commune with God, kumbaga the King of Kings and the Lord of Lords, presidente nga, kung may presidente o yung mga influential people nakipag-appointment sa atin, tuwan-tuwa tayo, handshake lang nila, tuwan-tuwa tayo. How much more? The King of Kings, the Lord of Lords, siya yung kahalubilo natin kapag tayo po ay nagko-quiet time. Amen! Amen! Do you love the presence of the Lord? Kapatid, ang quiet time, hindi sinabi kasi ni Pastora. Ano ba yan? Pagdagdag na naman. May panalangin sa bansa, may panalangin sa may family altar. Ngayon, quiet time naman. Hello? Ginigising tayo ng Panginoon. Let's return back to the Lord. Amen! If daily food is not an option, then so with spiritual food. Minsan sinasabi natin, busy. Pero sabi nga, the greater the demands in our lives, the greater our need to spend time with the Lord. Alam nyo, one time, binabasa ko po yung Mark 1:35. Sabi doon, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Basahin niyo mamaya sa bahayan, Mark 1:35. Basahin niyo yung mga preceding verses bago mag-35. Makikita niyo gaano ka-busy ang Lord. No po? Bawa kahapon, ngayon siya gumising. Nag-preach siya, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga inalihan ng masamang demonyo. In short, the day was so busy for Jesus. And yet, in Mark 1:35, sabi doon, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up and went off to a solitary place to pray. Leviticus chapter 6 verse 12. Sabi doon, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, sabi dyan, sabihin nga natin, every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Duty po ng mga high priest, papasok na yan sa templo, umaga pa lang, ang gagawin nila, tsatsikin nila yung apoy. Ano po? And then, kailangan, dagdagan nila yung, katulad ng sinabi ko kanina, bagong fresh wood. Ano po? Every morning. So, what's the implication? Ano po yung principle? Alam niyo po, kapag minsan nagbabasa tayo ng Bible, sinasabi natin, what's the relevance of this sa quiet time? Pero let's take note of that every morning. Para ma-maintain po yung apoy sa altar, kailangan every morning. Hindi sinabing gabi. Every morning, babasahin niyo po yung Leviticus no po, from 8 to 13. Sabi diyan, umaga nila ginagawa yan. Para ma-maintain, madagdagan yung apoy, ma-maintain yung apoy, dagdagan nila ng kahoy. Amen. Morning. Sabi nga ni David, in the morning, O Lord, I lay down my request upon you. Napakasarap po. Hindi man madaling araw, no po, kung hindi natin kayang gumising ng madaling araw. Napakasarap po na bago natin simulan yung ating araw, na simulan na natin ito ng tama. Tama po ba ako? Minsan, papasok tayo ng trabaho, di man lang po tayo nakapag-pray. Ano pong nangyayari sa araw natin? Minsan parang, wow, it's a lousy day.
Lord, ba't parang ang daming hindi magandang nangyari? Nakakaranas po ba tayo niyan? No, parang, Lord, ang bilis ko atang mag-react, ang bilis ko atang magalit. Lord, parang yung trabaho ko, hindi ko magawa ng mahusay. Alam niyo po, sa morning pa lang, ialay na natin sa Lord ang ating buhay. Ialay na natin sa Lord yung mga trabaho natin. Sa umaga pa lang, sabihin na natin sa Lord, gano'n natin siya kamahal. Gano'n tayo ka-dependent sa Panginoon. Sa umaga pa lang, purihin na natin siya. Sa umaga pa lang, sambahin na natin siya. Sa umaga pa lang, sabihin na natin, Lord, hindi ko kayang tawirin ang araw mo kung hindi kita kasama. Are you still there? Sa umaga pa lang. Why? Why morning? What's so important about the morning? Minsan po sinasabi ng iba, pwede naman sa gabi, mag-quiet time sa gabi. Pwede naman po, kasi God has given us 24 hours a day at our disposal. Pwede sa gabi. Pero kapatid, when is the freshest time of the day? Pag gabi, okay, pwede ka mag-quiet time. Pero, alam mo yun, dahil pagod ka na, ang dami mo nang ginawa, buong maghapon, sa bahay, sa trabaho, ang dami mo na nakasagupa, mga iba't ibang klase ng tao. Pagdating mo sa bahay, whether you like it or not, ang katawan mo, bumibigay na. Ang gusto niyan, pagkakain, tulog. O konting pahinga, tulog. Hello? Tama po ba ako? O ako lang po yun? Baka ako lang yun, kayo hindi. Amen. Ako ganun lalo na pag sa Manila, very toxic nga po ang aming trabaho doon. Pagdating sa gabi, parang minsan habang kumakain, gusto mo na lang matulog doon sa lamesa dahil sa pagod. Ano po? And kasi sabi doon, morning pa lang. Morning pa lang is the freshest time of the day we're in. Nandoon, nakikipag-date ka na sa Panginoon. Lord, it's a date. Every 7 o'clock in the morning, every 6 o'clock in the morning, or 8 o'clock before I go to office, Lord, it's my date with you. I want to commune with you and express unto you, Lord, how much I love you. Are you still there? Sabi nga ng Panginoon kay Mary, dahil si Martha, galit na galit sa kapatid niya, Lord, tamo naman yung kapatid ko, ako busy ako, naghahanda ako ng pagkain mo. Samantala niya kapatid ko, nakaupo lang dyan sa paanan mo. Sabi po ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, you are so worried about so many things. No po? But Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. Amen. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Si Mary, pinili niya na umupo sa paanan ng ating Panginoon. And same with David, sabi niya, one thing I desire. One thing, Lord, that I may dwell in your presence all the days of my life. One thing. May that one thing always reside in our hearts. Lord, we will not settle the day without you. Amen. 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 Do you love the Lord? Amen. Amen. Let's give time to the Lord. Hindi dahil sinabi ko, hindi dahil sinabi ng mga leaders ninyo, kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya ginagawa mo to. God has been so faithful to us. Amen. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Di ba kailangan bumalik tayo sa Kanya? Pasalamatan natin ng Lord. Dahil napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Number 2, how to stay on fire. Repent of any sin that affects our spiritual lives. Repent of any sin. Minsan po, nawawala yung apoy dahil po sa mga kasalanan. Leviticus chapter 6, verses 10 to 11. Again, sila Aaron, ang kanyang mga anak, the priest shall then put on his linen clothes with linen undergarments next to his body, and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire has consumed on the altar, and place them beside the altar. So ano ginagawa nila? They have to clear out the ashes. Di po ba kahit sinong nagsisiga, bago mo lagyan ng fresh wood yan,
o ng panibagong uling, you have to clear out the ashes. Di po ba? Tama po ba ako? Amen. He has to clear out the ashes before he can add the fresh firewood. Why? Because a fire cannot continue to burn if the ashes are allowed to accumulate. Mga kapatid, hindi mananatili yung apoy kapag, sabi doon, next slide po, hindi mo tinanggal yung mga dumi. Kailangan fresh ulit yan. No po? And in 1 Thessalonians 5:19, sabi diyan, do not quench the spirit, do not put out the spirit's fire. No po? How is the spirit quenched? No? Are we doing anything that is extinguishing the spirit's flame in our lives? Ano po ba'y nakakapagtanggal ng apoy sa puso natin? Ano po yung mga sample dyan? Let's see. Unforgiveness. No po? Bitterness. Lustful habits. Addiction. Habitual sins. Gossip. Critical spirit. Laughing at the expense of others. Disunity. Or yan po, judgmental spirit. Minsan po, if those things creep in our hearts, minsan, nare-realize na lang natin na, Lord, na wala na, parang wala na akong joy. Why? Because minsan, unti-unti pumapasok sa isip natin, sa puso natin, yung mga bagay na yan. Kapatid, na kapag wala pala ng apuyan, nakapag-cause pala ng panlalamig yan sa ating mga spiritual na pamumuhay. Are you still there? Amen. Kapatid, kung gusto po natin manatili yung apoy sa ating po mga puso, let's repent of any sin that creeps in, or we allow, or sometimes we allow to creep in our hearts. Amen po ba? Are you still there? Amen. And last, sabi doon, fellowship with the brethren must not be taken for granted. Fellowship with the brethren must not be taken for granted. Kung gusto nyong manatili yung apoy, tanggalin nyo po yung isang uling sa mga naglalagablab na uling. Tanggalin nyo, ilagay nyo sa isang tabi. What will happen to that coal? Mamamatay siya yung isa. Subukan po natin ihiwalay ang ating mga sarili sa mga naglalagablab nating mga kapatid ng JRM Perth. Hello? Naglalagablab. Amen. Subukan po natin mag-isolate. Huwag ka umatid. No po? Minsan po kasi ngayon, uso na yung, meron naman na sa TV. Meron naman na sa internet. No? Pero kapatid, pwede yun. Papadagdag yun sa atin. It's our supplement. Okay lang po makinig. Pero God has called us to community. Whether we like it or not, we owe something from our brethren. Na kapag tayo po ay nagtitipon-tipon, we have the responsibility to one another to lift each other up. Yun ang nakapagpalakas sa atin. Amen. Di ba, minsan makita mo lang natin yung presensya ng kapatid natin, blessed na tayo. Amen po ba? Amen. Tignan nyo nga yung inyong mga kapatid. Are you blessed with your brother? Are you blessed with your sister? Amen? Yes. Di po ba yung nananabik tayo na yung kapag yung nagdarating na, enjoy ka na salubungin, excited ka na salubungin, and we owe each other that encouragement that TV and internet cannot do to us. Sinasabi ko po, hindi masama po yun. It's alright, it's a supplement for our spiritual lives. Pero sinasabi dito, fellowship, no po, with the brethren must not be taken for granted. Kanabik pa sa tawag doon, maging excited po tayo na talagang every Sunday, every Friday, every prayer meeting, tayo po ay nagsasama-sama para magpalakasan. Amen. Fires go out when the ashes are far apart, but when you pull the coals together, the flames return. Pag binalik mo ulit yun, yung apoy na yun na nag-aandap-andap na dahil nahiwalay, ibalik mo ulit yun, iinit ulit yun. Maglalagablab ulit yun. Amen. Kapatid, do not isolate yourself.
Pastora, ano lang muna, mag-unwind lang ba? Kasi may problema ako. Marami akong mga pinagdadaanan ngayon. Magpapalamig lang muna ako. Pastora, meron ako doon, ayaw ko talagang makita eh. Pag nakikita ko yun, nawawalang pagiging Kristiyano ko. Hello? Amen! Minsan marami po tayong mga reason. Ayoko na, hindi na ako babalik dyan. Hindi ako kinamayan ng pastora. Hindi ako pinansin ng mga leader. Masok ako, wala malang nakapansin sa akin. Amen. Do not isolate yourself. Huwag po nating itago ang sarili natin. Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. God has called us to community. Community, we are the group of believers encouraging one another, lifting each other's up, bearing one another's burden. Kaya maganda po yung samahan nyo dito kasi very close kayo, very intact. Panatiliin nyo po yun. Kasi dyan po kayo lumalakas. Naghahawaan po kayo ng init. Amen! Para kayo mga uling na naglalagablab at naghahawaan kayo, merong isa na nanlalamig, lalapit lang yung isang uling, no po, maglalagablab na siya ulit. Amen. Kaya kapatid, tandaan po natin itong tatlo ito, how to keep ourselves on fire. Number 1, recommit to seek God daily. Quiet time, spending time with the Lord. Let's be still and know that God is God. Amen. Repent of any sin that affects our spiritual lives. Ano man po yung mga bagay na somehow inalaw po natin sa buhay natin. At yun ang naging dahilan bakit tayo nanlamig. Let's repent of it. At pangatlo, fellowship with the brethren must not be taken for granted. Amen. Do not isolate yourself. Are you blessed this morning? Sino po ditong gusto niyang yung apoy na yun, maranasan niya sa kanyang buhay? Amen. Shall we all arise? Shall we all arise? Amen. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Yes, let's keep that fire burning in our hearts. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. 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 Come on, shall we just lift up our hands to the Lord? Lord, inaamin namin, Panginoon. Inaamin namin, O Diyos. There were times in our lives, Lord, hinayaan namin na manlamig kami. Inaamin namin sa aming mga sarili, O Diyos, may mga panahon na hindi ka namin naging priority sa buhay namin. Inaamin namin, O Diyos, na minsan, lilipas ang isang araw, Lord, hindi man lang kami nakapagbukas ng salita mo, hindi man lang kami nakapanalangin, Panginoon. Lord, inaamin namin, Lord, ang kahinaan namin. Na minsan ito'y nagdulot, O God, kung bakit kami unti-unting nanlamig. Unti-unti pong nawala ang apoy sa puso namin. Dati-rati, Panginoon, napaka-excited namin. Masyado kaming in love sa iyo, Panginoon. Dati-rati, inasasabi ka namin yung presensya mo. Hindi kami makatulog na hindi ka nakakausap. Pero ngayon, Panginoon, Lord, para bagang nawawala ng lahat ng iyon. Lord, right now, our prayer is to bring us back to our first love, O God. To bring us back to our first love, O Lord. Panginoon, yes, come on, shall we just commune with God right now, mga kapatid? Pwede po ba tayo makipag-usap sa Panginoon? Yes, hallelujah. Commune with God. Kausapin niyo ang Diyos. Alam ng Lord kung ano po yung mga nasa puso natin. Alam ng Diyos kung ano po kalalagayan natin. Come on, just come as you are. God will not condemn us. God will not condemn us. Come on, just come to God as you are. Ano man yung kalalagayan natin ngayon. Ano man yung mga nakumit natin. Ano man yung mga naging limitasyon natin. Yes, yes, the Lord can see our hearts. The Lord will see us through. Oh, shakaya rabasi kaya rarakaya rabasi kaya rarakaya rarabasaye. Oh, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sige po, naririnig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Naririnig ng Diyos kung ano man po yung nasa puso nyo ngayon. Lord, gusto kong manumbalik muli yung apoy na yun, oh God. Lord, gusto ko